na po totoo yun, na nakainom siya. Kahit na po totoo na may hawak siyang patalim na I was informed, yun naman po talaga ay hawak-hawak nilang madalas dahil siya nga po ay isang magsasaka. Wala pong mag-justify sa nakita nating dahas na ipinakita ng ating mga law enforcers. Kaya po, yun po ang basehan ng aming desisyon ngayon. Matapos patawan ng preventive suspension ang 5 enforcer ng Land Transportation Office sa Panglao, Bohol dahil sa marahas na panguhuli sa isang magsasaka, ngayong araw inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na tuluyan na nilang inalis sa trabaho ang 5 LTO enforcer. Ipinaliwanag ni Transportation Secretary Vince Dizon na masyadong naging marahas ang naging panghuhuli sa magsasaka. Sa video na nag-viral noong nakaraang linggo, makikitang sinakal ng LTO enforcer ang magsasaka at inambahan pa itong sasaksakin ng kutsilyong galing mismo sa naturang magsasaka. Dahil sa insidente, ayon kay DOTR Assistant Secretary Jojo Reyes na personal na nag-imbestiga sa issue, dinala pa sa ospital ang magsasaka na si Mang Bert. Nagkaroon siya ng back pain, neck pain, tsaka nag-high blood, 140/90 ang kanyang blood pressure. And nagdagdag din siya, parang na-traumatize siya sa nangyari. Sa nag-viral na video, makikitang ang mga LTO personnel ang lumapit sa magsasaka sa kabilang bahagi ng kalsada mula sa checkpoint ng kanilang area of operation. Hindi malinaw sa video ang naging dahilan ng kanilang paglapit. Ipinaliwanag ni Asek Reyes na naging dahilan ng pag-iinit ng mga LTO personnel ang umano'y puna ni Mang Bert sa hindi patas na panghuhuli. Medyo malakas kasi yung deliver ng comment ni Sir Fred na bakit ang hinuhuli nyo lang yung mga mahihirap. Puro motorcycles kasi talaga yan. Doon nagsimula. Ipinaalala naman ng DOTR sa mga LTO personnel na laging ipatupad ang maximum tolerance at hindi dapat umabot sa paggamit ng dahas sa mga isinasagawang operasyon ng panghuhuli. We are the people's servants and not their lords. Kami po ay mga taong itinalaga ng ating mahal na Pangulo sa gobyerno para magsilbi sa ating mga kababayan. Hindi para maging hari o maging mga taga-api nila. Kaugnay nito, ipinag-utos na rin ng LTO ang pagsasagawa ng retraining sa kanilang mga personnel matapos ang insidente. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, nakasentro ang retraining program sa human rights o karapatang pantao at tamang procedures sa pagpapatupad ng mga road safety regulations. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.